Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati ng PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Good morning, and welcome to the program. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. At muli pong nag-aanyaya, samahan po ninyo kami sa susunod na isang oras. Dito po sa ating programang Ang Tipo Kong Negosyo. Okay, wala po ang partner natin ngayon na si Tess Ramirez, pero marami po tayong panauhin na ating pong kakausapin sa tema ng ating programa ngayong Huling Hirit. Kasi po, ngayon ay, Consumer Month, matatapos na po sa buwan ng October, pinagdiriwang yan. This is our last week, kaya huling hirit na natin yan. Tsaka, huling hirit na rin doon sa celebration ng IP Week, di ba? Intellectual Property Rights Week. Alam po ba ninyo inyong mga karapatan bilang mamimili? Ayan, para sa bilang isang consumer. At alam din po ba ninyo ang inyong mga karapatan, intellectual property? Kung meron kayong mga naimbento o yung mga, yung kakaiba na kayo natatakot na baka magaya ng iba, yan, importante po ang IP. So, abangan po ninyo yan. Strict ang budget ko Doon po sa mga nakaraang ating episodes, sinabi po natin, lahat po tayo may karapatan bilang mamimili. Kaya siya, ikaw ay mayaman, mahirap, lahat po tayo may karapatan sa kalidad na produkto o serbisyo at sa tamang presyo. So, yan po ang huwag ninyong kakalimutan. Okay? So, ilang pong paalala dahil ito pong mga nakaraang araw, marami po tayong natatanggap na mga reklamo. Papaano po ba mag-file ng complaint? Kung gusto ninyo, kung meron kayong nabili na medyo yung tinatawag nilang lemon, di ba? Di ba? So, kung nakabili kayo ng medyo mesira o questionable yung practice o yung pagbebenta sa inyo nung nagtitinda, ano po ang pwede ninyong gawin? Ilan po ang mga steps na inyong kailangan na gawin? Unang-una, sa pag-file ng complaint, alamin po ninyo yung problema. What is the basis of your complaint? Yan po ang unang-una. Baka naman wala akong basihan. Yung inyo pong reklamo, matatalo agad kayo, di ba? So, ano po ang gusto ninyo? What do you believe is a fair settlement? Gusto po ba ninyo ng refund, repair, replacement? So, isipin po ninyo. Step 2, kolektahin po ninyo lahat ng mga dokumento o ebidensya ng inyong pagkakabili. Evidence of purchase po ang tawag dyan. Para meron kayong pang backup dun sa inyong complaint. At syempre, para maniwala yung tindahan na kayo nga yung bumili. Hindi po ba? Ano po ba yung mga dokumento na yan? Sales receipt. Yan, resibo. Napaka-importante itago po ninyo ng mga resibo. Tapos, yung repair order o warranty ng appliance, kung appliance ang binili ninyo, or canceled check o kontrata. So, yan po ang step 2. Step 3 naman, balikan po ninyo yung inyong pinagbilhan. Sino ba yung sales lady o salesman na nagbenta sa inyo? Baka naman napabili lang kayo dahil maganda yung babae o gwapo, di ba? Karaniwan nasa sales to kayo. So, balikan po ninyo yung nagbenta sa inyo. Tapos, kausapin din po ninyo ang supervisor or
manager. Pailiwanag ninyo ano po ba yung mga detalye ng inyong reklamo, bakit po ninyo gustong papalitan o i-refund o i-repair, no? Yung inyong nabili. So, finally, step 4, ito yung huling-huli, formal na sumulat ng reklamo kung hindi kayo in-entertain ng tindahan o ng salesperson. Kasi pagka po merong nakasulat, only if you have a written document, tsaka lang po kayong pwedeng i-entertain ng DTI. Diba? So, kung puro verbal lang po, wala ho kaming basihan sa DTI para aksyonan yung inyong reklamo. So, anong kailangan na nakalagay sa inyong sulat? Date, kung kailan ninyo final yung inyong complaint, ano po ang pangalan ninyo, yung address po ninyo, name of store, syempre, kung saan kayo bumili, yung address, at kompletong detalye kung ano yung nangyari, bakit ninyo sinusole o pinapapalitan o gusto nyo ipa-repair yung inyo pong nabili na produkto o yung serbisyo. At kailangan po, importante, pirmahan ninyo. So, isama po ninyo dyan, Xerox copy ng mga supporting documents at tatawagan po kayo ng DTI pagka natanggap na at nakapag-schedule na ng inyong appearance. So, ayan po, napakadali, ano po? Yan ang ating pong tip para po sa pagtatapos ng Consumer Month. Ang tipo kong negosyo. Okay, so yan ang ating first segment, Strict ang Budget Ko. How to handle your complaint. At sa pagpabalik po ng ating programa, atin namang pag-usapan ang Intellectual Property Rights Week. Don't go away! Umpisahan ang araw ng isang masustansyang almusal. Sa lahat ng meal sa buong araw, ang almusal ang pinakamahalaga sapagkat ang pagkain ng almusal ang nagbibigay ng enerhiya para magawa natin ang mga gawain sa buong araw. Ayon sa pag-aaral, ang pagkain ng almusal ay nakakatulong sa mga bata na maging alerto at maayos ang performance sa school. Nakakatulong din ang pag-aalmusal sa hindi pagiging overweight sa pagtanda. Ang isang maayos na almusal ay dapat makapagbigay ng 1/3 na kaloriyang kailangan ng isang tao sa isang araw. Labanan ng kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Libo-libong Pilipino ang nakikipagsapalaran mga ibang bayan sa pag-asang maiyakon ng pamilya sa kahirapan. Subalit ang pag-asang ito'y napupuli dahil sila ay nabibiktima ng human trafficking. Sila ay kinakalakal, kinukulong, inaabuso. Sama-sama natin itong labanan bago maging isa sa kanila ay anak, kapatid o kaibigan mo. Sumama sa laban kontra human trafficking. Tumawag sa 1343 at makipag-ugnayan sa Interagency Council Against Trafficking. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Baby, you can drive my car, and maybe I love you. Drive my caravan. Beep, 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 yeah. At mapalad po tayo ngayong umaga kasama natin ang Information Officer ng Intellectual Property Office, si Miss Ems Masangke. Good morning, Ems. Magandang umaga po, Director. Yes. It's my pleasure to be here. Oh, pleasure. The Yes. pleasure is ours. Oh. At salamat at ikaw nakahanap ng panahon para kami ay kausapin. Kasi marami pa rin ang hindi nakakaintindi. Ano ba yung intellectual property?
Opo. Ang intellectual property actually ay ang creation of the human mind. Kung ikaw ay Creation of the human mind. Yes. Wow. Kung ikaw ay nakaimbento ng isang technology, pwede namang hindi technology, pwedeng kahit na design ng isang, for example, artwork, or pwede ring nakakompose ka ng kanta. Yun ay copyright. Okay. Pwede rin naman mga industrial design, mga disenyo ng mga bote, kahit na simple lang. Furniture, or mga handicrafts, yon mako-consider natin as industrial design. Okay. Ngayon naman, kung ikaw ay entrepreneur at gumagawa ka ng mga pastillas, candy, ang ipapangalanan mo yon. Hindi ka lang basta magtitinda ng ilalagay mo ay candy. Milk chocolate. Kailangan meron kang pangalan. Ipapangalan dun sa produkto mo na yun ay trademark, magiging tatak. Iba pa yan sa business registration. Ay, iba po. Ang business registration, fina-file with DTI. Correct. For the person or for the business person to Be able to conduct business. Legally conduct his business. With IPO, it's a different thing. It's for that entrepreneur to have a right over her mark na hindi kokopyahin ng kahit sino man ang intellectual property niya or ang trademark niya, ipaparehistro yon sa Intellectual Property Office. Ayun. So, kunyari, itong title ng programa ko, Ang Tipo Kong Negosyo. Pwede ko ba yung ipa-copyright? Oo naman. Baka gayahin kasi ng iba. Dapat lang po, na, although syempre hindi ang intellectual property rights naman, since it's an individual right, hindi naman natin sinasabi na dapat talaga. Pero for us to have this protection, hindi na nga magaya ng iba. Correct. Then, kasi sasabihin ng iba, di ba, ano naman ang unique dyan sa Ang Tipo Kong Negosyo? Kahit naman sino pwedeng gumamit nun, di ba? But it's the mark, the distinction or the distinguishing factor or that that thing, yung it thing that your program has. Right. Pwedeng gayahin yon, lalo na ibang dating, di ba? Ang Tipo Kong Negosyo. I mean, may action pa. It's really so unique. And talagang kahit sino, pag napakinggan yon, mapapahinto at, wait, ano yon? Parang that's something different and something, yun nga, unique. So, pwedeng gayahin ng iba. So, magkano naman ang magagastos ko? It will not really cost copyright you. Ko yun. It will not really cost you much. Actually, dalawa, pwede nating for a copyright, pwedeng dalawa ang depository niyan. You could either deposit it with the National Library, and just recently, just last year, IPO Phil was also or has already been designated by the National Library to accept registration of copyright. So, naku, importante yan para sa ating mga SMEs, di ba? Bakit nila dapat iparehistro kung ano man yung kanilang mga designs or whatever? Bukod po sa nasabi natin na para nga magkaroon ka ng exclusive right sa produkto mo, pwede mo rin kasi yan na exclusive ibenta, pwede mo rin yan ipal-license, lalo na kung syempre, big time na marami nang gustong mag-franchise ng ano mo. Correct. So, pwede mo rin pwede mo rin siyang ipa-license and then ipa-transfer later on, ibenta sa iba na ikaw, sa'yo lang siya. Exclusive right mo siya. Tapos may royalty ka, kumbaga. Yeah, pag napa-franchise mo siya, then you get royalties. Okay. So, again, magkano nga yung ating magagastos? For a trademark, for small entity with asset less than 100 million pesos, ang trademark registration is just 800 something. So, 898 pesos. Yun lang. That's the registration fee. Yun. And then, syempre, later on, may mga annuities na tayong kailangan bayaran, declaration of actual use. But it will not really take you, or it will not really cost you much. So, tapos, gaano katagal yun? Sa'yo yun? Ang trademark kasi, pwede yan renewable. Ang term of protection niya is 10 years, but it's renewable as long as you are using your mark. Kaya it's very necessary for a trademark owner
to take note of that yung registration date kasi meron kang kailangan i-file na declaration of actual use, which is a proof that you're still using your trademark. So, renewable yan for 10 years. Ano naman ang penalty? Kunyari ay ginamit mo yung pangalan ng iba na naka-trademark. Ang diba? ano kasi niyan, ang penalty, since it's an exclusive right, it's the owner of the mark that should be conscious enough and talagang siya ang masigasig na titingin na walang nangongopya sa kanyang mark. Correct. Kasi hindi pwedeng third person lang ang magreklamo na ay ginamit yung syempre mahirap ng mark. For example, a certain brand was seen to be used by another na hindi siya ang legal or hindi siya yung talagang owner. Magbigay tayong sample. Kunyari na lang, yung mga nakikita natin ng mga peking Louis Vuitton. Yeah, Pala, hindi naman Louis Vuitton. Actually, diba? Oo nga, totoo yan. Very rampant yan dati. Pero ngayon, hindi na natin masyadong ang counterfeit kasi talagang binabantayan ng enforcement agencies yan. Pero it's yung Louis Vuitton na company, siya mismo or the representative, talagang siya ang nakikipag-coordinate with our office to secure to really find out and to really secure na wala na mabawasan at later on talagang mawalan na ng mga peke or mga counterfeit Louis Vuitton goods dito sa ating bansa. I was fortunate to have met si Maynard. Yes. Siya yung chair of the Southeast Asia Council ba yun? Apa. Yung dun sa ating Summit, the second anti-counterfeiting summit, yes, di ba? Yes. Nung Lunes po yun hinold, yung Second Philippine Anti-Counterfeiting and Piracy Summit. Correct. Yes. So, napakaganda nung summit na yun kasi ang daming pinag-usapan. Ano yung naging resolution pala doon? Ano ba yung from here on, what will we do next? para hindi na dumami pa yung mga nangongopya. Actually, ini-institutionalize natin yon. Actually, it's the second Philippine Anti-Counterfeiting and Piracy Summit na syempre gusto natin mapagtibay at lalong talagang mapag-isang puwersa na malabanan ng bawat isa, malabanan ng ating bansa ang pamimirata at pangongopya ng mga produkto. Correct. Kasi syempre, it's the respect for intellectual property yun, rights. ang sinasabi ni DG Blancaflor, di ba? Respeto, respeto para sa intellectual property rights. Kasi pag nangopya ka, kahit hindi ka nangopya, kahit basta yung nag-patronize ka lang ng peke, parang binastos mo yung may-ari nung idea na yun o invention, di ba? Kaya patuloy naman ang Intellectual Property Office na talagang nag-i-information dissemination, nagkakandak ng public awareness, para sa ganon talaga ang buong bansa maipamalas at talagang sa ating puso ang respeto sa intellectual property. Correct. Katulad ng pag-guess mo ngayon. Hindi ba, parte na yan ng awareness campaign? Yes, opo. So, ano tawag dito, Ems? So, nagtapos yung IPR week, pero ano yung mga activities na ginawa bukod dun sa summit? So, nung Lunes po yun, yung Second Philippine Anti-Counterfeiting and Piracy Summit na hinold sa EDSA Shangri-La, Manila. Doon din unang prinesenta yung manual. Yes, yung manual for the investigation and prosecution of intellectual property cases. Yon. So, para sa yung manual na yan? Para sa mga law enforcers po natin and so hindi ako apektado prosecutors. Dyan, gano'n. Para sa gano'n, mas lalo nilang kumbaga mapahusay at yung maging maayos at mapabilis ang pag-prosecute ng mga IP cases. Yun. So, yun ngayon, yung manual at importante dyan, di ba, Ems, yung nagre-reklamo, dapat wag niyang bitawan yung kaso. Kasi yun ang nangyayari karaniwan.
parang after a while, nawawala na ng interest yung nag-file ng kaso. So, hindi nagpo-prosper yung kaso, hindi nako-convict yung nangopya. Opo. Kaya nga po, yung manual na to, mapapabilis din yung pag-dispose ng mga IP cases. Yun. Kasi yun talaga yung hinaing din ng ating mga owners na matagal ang proseso, prosecution. So nakakawalang ginagawang gana. efforts talagang para mapabilis at maging efficient din and effective yung IP cases na dinidispose ng mga prosecutors. Okay. So, thank you very much. At mamaya, meron pa tayong mga tanong kay Ems. In the meantime, we will take a break. So, wag po kayong aalis. Magbabalik ang tipo kong negosyo. Kaliwat kanang pagtatapon ng basura. Labis-labis na pagsasamantala sa tubigan at kabundukan. Walang ingat na paglason, kapwa sa sariwang hangin at masaganang lupa. Masamang ugali yan. Nasa atin ang pagbabago para sa susunod na henerasyon. Pangalagaan ang kalikasan hanggang may panahon pa. Ngayon na. Saan mang sulok ng mundo, Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka. Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado ka. Sa PBS. Ang tipo kong negosyo. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Bakit? Pwede ba? Sa tabi mo? Ang tipo kong negosyo. Baby, you can drive my car, and maybe I love you. Drive my caravan. Beep, 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 yeah. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Ang Tipo Kong Negosyo. At kasama pa rin natin si Ms. Ems Malsangke, Information Officer ng Intellectual Property Office. Ang IPO or Intellectual Property Office is an attached agency of the Department of Trade and Industry. So, bilang panghuli, Ems, gaano ba ka-importante ang IP para sa isang negosyante katulad mo, katulad ko, at para sa ekonomiya ng isang bansa? Sa intellectual property natin, pwede tayong Sige, Inglesin mo kung hindi mo matagalog. Okay lang. Magiging tool ito dapat para sa national development and economic development ng ating bansa. The more creation, we encourage creation and innovativeness ng especially the youth, the universities, all these have researches that are so capable, and capable of being patents. Correct. So, Tsaka yung mga natin, di ba, inventors, usually, they come up with really, really unique and great inventions, pero wala silang protection at nagagaya ng ibang bansa, di ba? Yes, kasi nga, they just take it for granted. It's not enough that we do research, lalo na sa universities. But these researches, we have to be aware that these are, yun nga, can be patentable, and therefore, once na patent mo yan, it's not enough that you have it there, but you also need to manufacture it. If we don't have money to manufacture it, then Bibigyan we can... mo. Wala tayong pera, okay? Yes. But we can help you. DTI, no? But we can help you maybe find financiers, ganyan. Yan. You just have to come up with a good idea and we'll be the one to good link idea you. And not talagang patentable. That yung something that's capable of being manufactured and later on may practical usage siya and magagamit. Yun. So yan, medyo nagsishift ka na ngayon. Parang entrepreneur na ngayon ang gusto mong itulak. From IP to entrepreneur. Negosyo. Tamang-tamang intro yan. Kasi segue na tayo ngayon sa BizMed. How to become an entrepreneur. Yan, sa ating segment na NBSB.
No business since birth. NBSB, no business since birth. Okay, makakapiling po natin si Miss Victoria Magkalas o Magkalas. Kahit ano. OIC po ng Management Services Division ng Bureau of Micro, Small, and Medium Enterprise Development. Welcome to the program. Maraming salamat po. Magandang umaga, Madam Director Thelma. And sa lahat po ng mga nakikinig sa programa ngayon, magandang umaga sa inyong lahat. Yan. Unang-una, ilan na ba ang ating mga SMEs sa buong Pilipinas? Micro, small, and medium enterprises, we have around 780,000 plus registered. Wala pa ho dyan yung informal sector, ha? Oo, wala pang underground. Right. 780,000 SMEs. MSMEs, micro, small, and medium enterprises, and 91.1% of which are micros. Ah, really? Opo. So, yan ang bumubuhay sa ating ekonomiya pala, no? Opo. Hindi yung mga large enterprises. Opo. Wow. Talaga naman. So, kasama na siguro yung aking negosyo doon, ano? Depende sa asset size. Depende. Pwede natin i-define ang micro, small, and medium enterprise. Oh, sige. Define mo nga, ano ba yung po, micro? Ang micro, pag ito po ay merong asset size na 3 million and below. 3 million and below, micro lang yun. Nasa category po tayo ng micro. Naku, micro lang pala ako. Ay, hindi po masama yun dahil 91.1% po ang micro all over the country. Okay. So, nasa trend kayo. Ang small naman po ay 3 million and 1 to 15 million. And then medium is 15 million and 1 to 100 million. Okay. You go beyond 100 million is large. Large enterprise na yun. Okay. So, ano ba ang kabutihan na ikaw maging isang entrepreneur? Bakit natin itinutulak ang ating mga kababayan na maging negosyante at hindi mga empleyado? So, nakikita ho natin, kapag tayo ay naging isang entrepreneur, kailangan meron tayong mga roles dyan. May importance ang pagiging isang MSME. Unang-una ho, kapag marami ang nagnenegosyo, nagkakaroon po tayo ng industrial progress, no? Industrial development. So, pag maraming negosyong nakatayo or nakaset up sa ating bansa, maraming nabibigyan ng trabaho. Okay. So, isa yon. Okay. So, maraming industries, maraming trabaho. Tapos, meron din po yan forward-backward linkage na tinatawag na kung saan yung mga malalaking negosyante or companies, pwede nilang gamitin yung mga maliliit ng kumpanya na maging suppliers nila. Okay. So, they form part of the supply chain. Yes, correct po. Meron din marami tayong indigenous resources sa buong bansa. So, kung marami pong mga produkto na maiimbento natin out of indigenous materials, so isa po yan, kaya kailangan po meron tayong mga MSMEs na talagang magkakaroon ng innovativeness or creative ideas dito sa mga indigenous resources natin. Kasi kahit po lang yan, balat lang yan or yung shell ng mussel, marami po magagawang novelty items dyan. Mussel, yung tahong. Yes, ma'am. Naging natin yan, special setting natin in one of our SME Week celebration. So, yung mga takip ng mussel, ginawa nilang mga novelty items. And it was really, really beautiful. So, kailangan doon ng technology tsaka yung enhancement, di ba? Opo, ma'am. So, yan ba? Isa yun sa mga tinuturo ng BISMED, yung sa inyong mga free seminars? Opo, ma'am. Yan. Sige, pag-usapan mo. Yung briefing sessions namin, ma'am, ito pa talaga, plugging, paanyaya sa lahat-lahat ng mga nakikinig. Meron po kaming mga free, free, libre, libreng walang bayad. Walang bayad. Okay? Na mga hindi naman siya talagang pagsasanay, but briefing sessions. No? Okay. Hindi ito yung talagang sasabihing seminar because, ma'am, we all know na ang bureau namin ay hindi naman training institution. In fact, ang talagang pinopromote natin dito ay yung ating mga attached agencies na mga training institutions. But yung sa amin, parang tickler.
briefing sessions, pero marami na rin po tayong mga impormasyon na makukuha sapagkat ito po ay kinoconduct namin every Tuesdays and Fridays. Iba-ibang topics po. In fact, one of the topics is how to become an entrepreneur. Okay. So kasama Kahapon dyan po, yung, kunyari, how to do a business plan. kahapon po, yan ang topic namin. Kahapon! Oo, parang the importance of business plan, paano gumawa ng business plan. Kasi karamihan sa atin, di ba, mga artist lang tayo, pero hindi natin alam yung business side of it eh. Kaya nalulugi tayo, di ba? Gawa lang tayo ng gawa, pero hindi natin alam magpresyo, hindi natin alam mag-package para humawa yung buhay. Di ba, yung mga ganyan. At kung tayo ay negosyante, meron din kaming mga topic dyan, how to manage your finances. So if you have money, where do you want to invest your money? Yan. So we invite a lot of resource persons on how to come up with a business opportunity. That's right. So yan ang mga kabutihan ng pagnenegosyo. At nakalimutan mo, syempre ikaw yung boss, sarili mong boss. Correct po. Of course. Diba? Kasi yan na yung anong pwede mong makuha pag tayo nagnenegosyo. So, unang-una sa lahat, ikaw ang boss. Correct. So, you call all the shots. Oo. So, yan yun. And then, kung meron kang mga creative ideas, may express mo yan. Kasi, kung tayo ay ordinaryong empleyado lamang, hindi pwede nating sabihin sa immediate supervisor natin, pero pwedeng tanggapin niya o hindi niya tanggapin. Correct. So, yung mga ganong type. Tapos, pagka ikaw nagnenegosyo na, malaman lang ng ibang mga tao, kaibigan mo na, uy, may negosyo na siya, kahit na hindi pa masyadong tumatakbo, pero yung self-esteem tumataas na. Okay. Yung ganon. And of course, you make money when you go into business. Oo. Ano naman yung mga downside? Siyempre, kung may upside, may downside din palagi. Siyempre, meron din naman tayong mga risks and trials sa pagnenegosyo. Normally dyan, kapag yung financial crisis na meron pa noong 1996 hanggang ngayon, nadagdagan pa ng mga calamities. Di ba? Worldwide naman. Ang maganda lang, tayo dito sa Pilipinas, hindi natin masyado talagang nararamdaman yan, no? Hindi natin dinidibdib. Dahil masayahin tayong tao. Masayahin tayo kasi, no? Sabi nga, hindi ba, kahit yung alon na malalaki, natutuwa pa tayo pag nakikita natin, nagugulat ang mga banyaga. Anyway, so pag kami mga financial crisis na ganyan, tapos nandiyan din yung minsan kasi maraming mga Pilipino rin kasi nang ayaw ng mga sobrang responsibility. Ang pagninegosyo, starting up a business is not easy, no? Hindi talaga ganon kadali yun. Andyan yung talagang malulugi ka, andyan yung hindi mo talaga hindi mo talaga matumbok agad. Hindi mo makuha yung taste ng tao, di ba? Hindi mo matumbok agad. Pero ang mahuli. sinasabi natin dito, hindi tayo dapat tumigil. Kasi meron yung tinatawag na personal entrepreneurial characteristic na persistence. So lahat ng ating mga successful entrepreneurs, mga business typans, lahat yan naging persistent, nagtiyaga talaga. Sino ba yung, magbigay ka nga ng kung sino yung mga dumaan sa DTI, yung natulungan natin na ngayon ay successful na? Actually, meron yung from DTI NCR, yung nakuha niya yung technology ng water refilling, Agua Bear ba yun? Oo, yun. Dumaan yan sa DTI, inassist natin. And then there's another one, but I cannot just remember the name. But she was an OFW, and then gumawa siya ng mga angels. And now, she is exporting abroad. Wow! Actually, magkausap kami. Nung one time na magpapatotoo siya, testimony, I was also to do a talk on entrepreneurship at that time. So, importante, suriin muna natin yung sarili natin. Ano ba yung gusto natin? Maging empleyado o maging negosyante? Gusto ba natin yumaman? O gusto ba natin na so-so? Ganun lang, di ba? Actually, ma'am, sa pagsagot negosyo, tanong yan Ano ba? Empleyado o negosyo? Employment or business? Siyempre, hindi malaman ng mga, nakikinig kung ba. But ang sagot naman dyan na sinabi ay both. You can be into employment first and get all the experience that you can get. And then,
come up with a business later on. Right. Or kung estudyante ka at naparehistro niya, kasi hindi po ba ngayon yung mga graduating students, talagang binibigyan na sila talaga ng parang project or requirement from school to come up with a business, Right. set it up and register the business. Right, that's so yung mga true. iba po, talagang tinutuloy nila. Gusto nila, bago makagraduate yung estudyante, meron may naitayong negosyo. Negosyo na. Lalo na kung ang course nila, yung entrepreneurial management. Correct, ma'am. That's a requirement to Yes, put up a ma'am. business. Okay, so Vix, para dun sa interesado, saan sila pwedeng tumawag? Okay, ang telephone number po namin ay 897-1693 or 897-1693 or 7510-384. That's a trunk line number, but you can ask the person to connect you to BM Local? SMED. Yes, that's local 2511. That's my Okay. number. Okay. We also have one more, 7515076. So, yan po ang mga ilan-ilan sa contact numbers namin sa Bureau of Micro, Small and Medium Enterprise Development. At kayo ay matatagpuan sa Kami ay matatagpuan sa 361 DTI Building, corner Makati Avenue and Senator Hill Puyat, Makati City. Okay. Fifth so, floor po. DTI main kayo. DTI main Oo, po. kasi kami DTI BOI. BOI. Opo. May isa pong building, Marami DTI pong ROTG. building ng DTI. At meron pa isa, DTI International Building. So, hiwalay-hiwalay kami. Isang stretch. Anyway, so si EMS naman, where can you be found? Your office, Intellectual Property Office. The Intellectual Property Office is at number 28 Upper McKinley Hill, Taguig, Lumayo na sila. Taguig City. Ang hirap yata nun puntahan, EMS. McKinley Hill. Saan sila sasakay noon? C5? Pwede po. Sa C5 or may shuttle naman for those who are commuting. Pwedeng you can take the MRT. Tapos sa Mantrade, bumaba, meron doon shuttle services ang Mega World. Yon. So, makakasakay kayo doon. And then, yon, diretso mismo sa tapat ng office ng intellectual property. And telephone numbers. Ano yung mga contact numbers? Importante. Our customer service number is 238-6300, local 205 and 207. And then, nakalimutan ko itanong, may email ba kayo? Email address and website. Di ba? Para pwede na nilang basahin kung ano yung mga importante. We have a website. IPOPhil website is www.ipopphil.gov.ph. And then, if you have questions or comments, you can email us at dittb@ipopphil.gov.ph. ipophil.gov.ph. Yan. So, hindi sila pwede magtanong kung ilang taong ka na, may date ka ba, ganon. Hindi pwede, hindi tatanggapin, ano? Official. Okay, si Vix naman. Sa amin po, BM SMED, BM SMED, parang tongue twister eh. BM SMED. BM SMED, BMSMED, .dti.gov.ph. Ma'am, gusto ko lang sabihin na meron din kaming mga publications na ginagawa na pinamimigay namin ng libre. Talaga? Sa mga nag-a-attend ng mga briefing sessions namin, may mga business opportunity flyers kami. Meron kaming a guide to registering your business. Okay. Marami po, meron kaming financing programs for MSMEs. Uy! Kasi para kung gusto nyong mangutang, this is a compilation. Ayun nga, yun ang problema, di ba? How to expand, lalo na. At meron din kaming programs and services for MSMEs, mga kung ito ba in the area of information technology, training, at iba pa. At simpleng mga publications, so paano ba magnegosyo? Nais nyo bang magnegosyo? And your guide to starting a small enterprise, ito po yung how to become an entrepreneur, kompleto, plus business plan workbook. Nako, ang ganda naman yan. Apo. So, ang unang-unang talaga, ang kailangan mo, magrehistro, di ba? When you want to start a business. Oh, yes. Gusto ko lang yung bigyan linaw yun. Ang pagre-rehistro po natin sa DTI para bigyan natin ng pangalan ng ating negosyo para hindi ito magaya. Correct. The registration that give us the right to
operate is the business permit from the municipal office. So, magkaiba yun. Magkaiba po yun, ma'am. Yung sa atin, sa DTI, nagpaparehistro lang ho kayo ng pangalan ninyo. Just to give birth to your correct. business. So, for you to be able to operate as a business using that name, kailangan pa rin ho kayong pumunta sa mga LGU para kumuha ng permit at saka licenses. Depende, kunyari food, then you have to go and get a food license, yung sanitary inspection and all that, di ba? And BIR for the receipt. Ayun, kasi BIR. Kailangan natin ng resibo Ayun para pala, talagang... may isa akong tanong doon. Ano di ba meron tayong umiiral na Bambi Law? Ano na nangyari doon? Ay, ano naman po, kailangan pong ipatupad. Ayun na nga. Bakit wala namang yata nagpapatupad? Paliwanag mo nga yun, Vince. Ano ba yung Bambi Law? Merong mga munisipyo or city na nagpapatupad po dahil naniniwala sila dun sa batas. Okay. Meron naman po na medyo apprehensive sila magpatupad dahil ang nasa isip po nila ay parang mawawalan yata ng kita ang community or the city, municipal. Hindi po revenue. Ng revenue. Hindi naman po ganun ang intention ng law. Ang intention po kasi ng law ay para ma-mainstream natin yung informal sector. Dahil may mga insentibo po ito. Ano nga yung laman nun? Anong nakasaad sa Bambi Law? Wala mo ng taxation ba? Ganon? Yun po, isa sa mga incentives yun is you're exempted from tax dun po sa operation ng business. Okay. And then, even sa wage law. Okay. Hindi kailangan ng minimum wage. Minimum wage law. Kung ito po ay bagong pasok. Okay, start up. No, I mean bagong pasok na worker. Okay. Kasi pagka po nandoon na at nasa minimum wage na yung kanyang sweldo, hindi na po natin pwedeng babaan 'yon dahil meron ng batas na hindi po pwedeng magbaba ng sweldo. Diminution, parang 'yon. Hindi pwedeng diminution. Sorry na. 'Yon. Okay. And then number 3 is meron pong window facility pagdating sa pagbibigay ng pautang sa mga Bambi registrants. And number 4, pwede silang makakuha ng mga technical assistance sa mga iba't ibang ahensya na nabanggit sa law. I see. So, yun po ang kagandahan talaga. Anong kahirapan nun? Bakit hindi maipatupad? Ganun lang pala kasimple yun. Ayun nga po, meron mga iba. And for how many years ba yun na hindi magbabayad ng tax? Hanggang ang kanilang asset size po ay nasa 3 million and below. Kanya po, micro lang ito. Talaga? Opo. Ikaw naman po, gusto mong umunlad. Bakit naman hindi mo papaunlarin at lalakpas ang iyong asset size ng 3 million? Siyempre, we want to graduate micro enterprises to become small as much as possible. So, when you are small already, lakpasan ng 3 million ang iyong asset size, definitely, you really have to pay tax na. Yun ang hindi naiintindihan ng ibang mga munisipyo. Hindi po sila nawawalan ng kita doon. Okay. Well, sana magkatulungan kayong dalawa, no? IT office at saka BizMed para dun sa ating mga entrepreneur. Pwede naman kayo mag-refer, di ba, sa isa't isa. Dapat yung campaign ninyo. Din kami ng IP, kasi yung mga caravans namin, minsan naimbitahan din sila. Meron din kami mga SME caravans, ma'am, every region. Pero dapat yung mga SMEs ninyo, encourage nyo na mag-enroll sa IP. Iniimbitahan ho namin ang IP rin sa aming SME briefing sessions kasi gusto namin malaman nila kung ano ang kahalagahan ng intellectual property right sa kanilang negosyo. Kanya talaga. We are coordinating. We are very closely coordinating with each other. Okay. So, anyway, thank you very much for your time, Miss Victoria Magcalas, OIC ng Management Services Division ng Bureau of Micro, Small, and Medium Enterprise Development. Thank you very much. Pleasure, ma'am. And thank you also to Miss Ems Masangke of the Intellectual Property Office. Thank you, ma'am. Hanggang sa susunod po. Yes, ma'am. Sure. Okay, wag po kayong alis. Magbabalik po kami dito po sa Ang Tipo Kong Negosyo. Si Dingdong Dantes at Nikki Hill. Marami pa naman tayo ibang simpleng bagay na pwedeng gawin para mas maging energy efficient or mas climate friendly, ika nga. Eto, alam ko na.
Patayin ang mga ilaw at i-unplug ang mga appliances kapag di naman ginagamit. Kasama na dyan ang pagpili ng mga energy-efficient appliances. Dapat din nating tingnan kung ano yung mga ibang paraan para makabawas tayo sa ating basura. Ang mga landfill kasi isa sa mga pinanggagalingan ng methane at iba pang mga greenhouse and toxic gases. Kaya pala, may mga tindahan ngayon that encourage us to use cloth bags instead of plastic bags para mabawasan ang basura. It's about time we curb our consumer desires. As much as possible, let's buy only what we need to buy. And let's eat only what we can consume. Ang dami palang possibilities sa transportation, sa energy, sa ating pang-araw-araw na buhay to make a difference. Yun nga, Ding Dong, we just need to get our act together and take advantage of the opportunities to save our planet. It's time we all get together to win the battle against climate change. Ligtas na kalikasan, ligtas na kinabukasan. Mga dapat tandaan sa panahon ng kalamidad. Manatili sa loob ng bahay at maging kalmado. Mag-monitor sa radyo at telebisyon. I-secure ang inyong tahanan. Bawasan ang dahon sa mga punong katabi ng inyong bahay. Huwag harangan ang mga lansangan upang makadaan ang emergency vehicles. Kung ang inyong bahay ay nasa bahaing lugar, magtungo sa pinakamalapit na evacuation center. Maghanda ng flashlights, transistor radio at baterya. Mag-imbak ng pagkain, inuming tubig at first aid supplies. Kung may pagbaha, isara ang pangunahing switch ng kuryente, gas at tubig sa inyong tahanan. Ilagay ang mga kasangkapan sa lugar na hindi maabot ng baha. Umiwas sa mga mabababang lugar gaya ng pampang ng ilog. Iwasang maglakad sa tubig baha. Huwag gumamit ng anumang electrical equipment kung may baha. Huwag gamitin ang mga nabasang electrical appliances. Inspeksyonin ang inyong tahanan para sa mga sira at agad ayusin ang mga ito. I-report ang abnormal na daloy ng kuryente sa inyong service provider. Sama-sama nating paghandaan ang kalamidad. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Ang tipo kong negosyo. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Ang tipo kong negosyo. Maybe you can drive my car, and maybe I love you. Drive my caravan. Beep, 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 yeah. Oh, yeah. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa at bago po ako tuluyang magpaalam, ito po ilang mga paalala lang. October 3 to 29 is Consumer Wednesdays Lecture Series at yan po ay sa DTI Head Office, 3rd floor, AVR DTI Center Conference Room, and that's going to be from 1:30 to 4 p.m. So, October 30 po, copyright on books and speeches. So, importante po yan. So, if you have time, please go Consumer Wednesdays. And then, October 26, sa Rizal Weekend Food Market, dyan po sa Antipolo City, DTI Region 4A, ang organizer po nito. Ang makikita ninyo dyan ay mga produkto mula sa mga Rizal-based MSME food processors and producers. At October 26 naman po, Pangasius Culinary Food Festival. Diyan din po yan gagawin sa Rizal Provincial Capital Grounds, Antipolo City. And tuloy-tuloy po yung ating MSME Caravan, October 22 to 26. 13 Martires City sa Cavite. There will be a series of seminars, trainings lined up for the MSMEs in the province. At syempre, importante ito para lumawak po yung inyong kaalaman sa pagpamanage ng business. And finally, yung mga entrepreneurship development briefings po natin, finding the right market for your right product. Naku, napaka-importante yan kasi kung hindi ninyo alam kung ano yung produkto sa tamang merkado, baka langawin lang kayo, di ba? And another very important, because of this day and age na social media na po ang ginagamit natin, how to put your business online, October 31. At lahat po yan ay sa ating Philippine Trade Training Center magaganap at sa Product Development and Design Center of the Philippines. So, for more information, you can call up 468-8962 up to 70 or
or you can go to the website www.pttc.gov.ph. Okay, so dito po natatapos ang isa na namang oras ng pagtatanghal ng Ang Tipo Kong Negosyo. Mag-ingat po tayo at sa ating pag-enjoy, ating pong isipin na kailangan mag-ingat-ingat po tayo dahil alam niyo naman, yung iba dyan baka, ano ba ngayon? Teka muna, Halloween weekend na pala. Halloween weekend na ba? So, mag-ingat po tayong lahat. At para po sa inyong mga reklamo, mga suggestion, maaari po kayong tumawag sa DTI Direct 751-3330 or you can email us sa angtipokongnegosyo@gmail.com. Until next Friday, ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo, at sa ngalan po ng aking partner na si Tess Ramirez. Do good, be felt, make a difference. Have a nice weekend, everyone. Bye! Don't sit under the apple tree with anyone else but me. Anyone else but me. Anyone else but me. No, 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 don't sit under the apple tree with anyone else but me till I come home to you. Don't go walking down Lover's Lane with anyone else but me. Anyone else but me. Anyone else but me. No, 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 don't go walking down Lover's Lane with anyone else but me till I come home to you. I'm so afraid the plans we made beneath those moonlit skies will fade away. You're bound to stray and the stars get in your eyes. So don't sit under the apple tree with anyone else but me till I come home to you. Don't sit under the apple tree with anyone else but me. Anyone else but me. Anyone else but me. No, don't sit under the apple tree with anyone else but me till I come swinging home. Don't go walking down Lover's Lane with anyone else but me. Anyone else but me. Anyone else but me. No, don't go walking down Lover's Lane with anyone else but me till I come swinging home. I just got word from a girl who heard from the girl next door to me. The boy she met just loves to pet and fits you to a T. So don't sit under the apple tree with anyone else but me till I come swinging